Inilipat sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City ang dating opisyal ng PIDEA na si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at ang Chinese na si Yan Yishu na kasama niyang naaresto sa isang operasyon kontra droga sa Maynila. Maayos naman daw ang kondisyon ni Marcelino kahit na nag-hunger strike ito. May live report si Salima Refran. Salima? Susan, nasa Camp Bagong Diwa na nga nakadetene si Marine Colonel Ferdinand Marcelino. Alas 2:15 ng hapon na makarating sa Quezon City Jail Annex ng Camp Bagong Diwa sa Taguig ang convoy ni Marcelino at Chinese si Yan Yishu o alias Randy. Naka-orange sa detainee t-shirt ang dalawa. Si Marcelino nakataas pa ang mga nakaposas sa mga kamay nang maglakad sa harap ng media. Hindi na sila nagbigay ng pahayag bago pumasok sa Quezon City Jail Annex compound. Ayon kay BJMP spokesperson, Senior Inspector Javier Solda, sumailalim muli sa booking procedure si Marcelino. Isinailalim sila sa fingerprinting, kinuna ng mugshots at dumaan muli sa medical exam. Hiwalay sa general population ng selda ni Marcelino. 3 daw sila sa selda. Makakasama ni Marcelino at alias Randy sa selda ang isang suspect sa Maguindanao Massacre. Bago umalis nga sa Anti-Illegal Drugs Group sa Camp Crame kanina, sumailalim din sa medical check-up si Marcelino at Randy. Mataas ang blood pressure ni Marcelino pero matapos ng uminom ng gamot, napababa naman ito. Maayos naman ang kondisyon niya kahit nga nag-hunger strike. Si alias Randy, mabuti naman ang kalusugan. Ayon kay AIDG Director, Senior Superintendent Antonio Gardiola, may muwarawang PIDEA at BJMP para maidetene sa kanila ang mga huli sa illegal na droga. Pangunahing naging problema ng AIDG Susan ang kakulangan nila ng tao para bantayan si Marcelino. Minabuti na rin ng AIDG na ilipat si Marcelino dahil noong nasa PIDEA pa raw ito ay may nakabangga ito sa AIDSOT. May pangamba din daw si Marcelino na baka may gawin sa kanya sa AIDG. Naharap nga sa kasong paglabag sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act si Marcelino. Sa BJMP facility na sila mananatili sa kalakaran ng preliminary investigation. Susan? Salima, nakausap mo ba si Marcelino at yung sinasabing pag-hunger strike, may nabanggit ba siya kung hanggang kailan niya ito gagawin o ipagpapatuloy pa ba niya ito? Susan, kanina sinubukan natin talaga na makausap si Colonel Marcelino pero hindi siya sumasagot doon sa ating mga tanong. Pero nauna nang sinabi ni Colonel Marcelino na ipagpapatuloy niya yung kanyang hunger strike hanggang sa siya ay makalaya. Ano ba yung niya talaga dito sa pag-hunger strike na to? Ano ba yung gusto niya na iparating sa taong bayan? Gaya nung nauna na niyang sinabi nung siya pa ay nagbibigay ng pahayag sa media, ginigit niya yung pagiging lehitimo nung kanyang pagpunta at pagkakakita nga sa kanya doon sa lokasyon ng operasyon at kung saan nga may nakitang isang Shabu laboratory. Ang kanyang giit ay inosente siya at gawa-gawa lamang at sinasabi pa nga niya doon sa kanyang counter affidavit sa DOJ na pinag-iinitan daw siya ng PIDEA. So ang nananatili yung kanyang posisyon na parang ito parang ganti sa kanya, ganyan? Susan, yun yung sinasabi niya doon sa kanyang counter affidavit na may sama ng loob, may pag-iinit sa kanya. Yung PIDEA Director General na si Director Kakdak, na yun naman ay sabi ng AIG na malabo naman daw at wala naman daw lehitimong motibo. But then ang lahat ng ito ay pag-uusapan pa rin Susan sa preliminary investigation. Okay, maraming salamat, Salima Refran.